Okay, welcome once again dito sa ating AutoCAD tutorial for beginners. Ito na yung pangalawang video natin at itutuloy lang natin. So in this video, I will share to you first about yung paggamit natin ng feet and inches. So let's open our AutoCAD application. Tayin lang natin mag-open ito. At habang hinihintay natin, mag-like and subscribe ka na sa aking YouTube channel para agad kang ma-update kung may i-upload akong video. So, ang ginamit natin nung first video natin na template is yung AutoCAD ISO. Ngayon naman, pag gagamit tayo ng feet and inches, gagamitin natin tong template na ito. So, papakita lang natin ng konti. Yan, click natin and then open natin. So before we start, type UN for the units. Okay. And since AutoCAD yung template natin, gagamitin natin ngayon is yung architectural and engineering. So first, try natin tong engineering. Okay. And makikita nyo na nag-iba na yung kanyang nilalabas dito na form. So ito na yung precision niya. You can also edit that one. And feet and inches na yung ating gagamitin. So for example, ito inches. Okay? Ang magiging sample output po natin is ito na siya. So okay natin. Okay? For example, magdodraw tayo ng line. Dito, sa workspace natin, tignan natin, nag-iiba na yung kanyang value or yung kanyang require na distance. So, nasa inches na tayo. So, kung maglalagay tayo dito ng 20 and then enter, okay, enter, meron na tayong line na na drawing dito. So, paano pag mineasure natin ito? Okay. Pag mineasure natin yan, punta tayo sa cost optimization. Okay. Hanapin natin si QP mode. Dito. Or yung quick properties. Yan. Quick properties. On natin. Okay. And makikita natin dito. On lang natin siya. Okay. Yan. Naka-on na siya. And gagamitin natin para i-check yung kanyang distance. So, QP mode. Yan. Click natin dito. Yan. Makikita nyo, lalabas na yung kanyang length na 1 foot and 8 inches. So, yun yung nilagay natin kanina is 20. Yan ay 20 inches na siya. So, maglagay ulit tayo dito. Enter. Yan. Ngayon naman is lagyan natin ng feet and inches. So, for example, 15. Okay, yung symbol ng feet pwede nating ilagay dito. Yan. And then dash natin 8. And then kahit wag mo nang lagyan yan, enter mo lang siya. Okay. Masyadong malaki. So I'll enter. Yan. Click lang natin. Okay. 1 foot or let's say 2 feet and 8 inches. Enter. So, ayan na. Meron na tayong 2 feet
and 8 inches na drawing ng line dito. So, measure uli, tignan uli natin, and lalabas si 2 feet and 8 inches na nilagay natin. So, ganyan pag yung template natin is ACAD.DWT or 4 feet and inches. Okay? So, that's the difference between sa mga templates natin. So, let's go sa ating metric template. Okay? I-cancel ko na ito. Then, open tayo ng panibago. Click lang natin. Yan. Sinasabi ko naman sa inyo noon, gagamitin natin sa ating tutorial is yung ACAD ISO. Yan. Na template para sa ating millimeters. Click lang natin ito. Okay. Sa lower version, makikita natin ACAD ISO.DWT. Dito naman is ACAD.DWT. So, open lang natin. Yan. Now, tuturo ko sa inyo is kung paano tayo mag-offset ng ating mga object, paano tayo mag-trim. Yan. Dito, offset, paano tayo mag-offset, paano tayo mag-trim, paano tayo mag-extend ng ating mga drawing. And ito dito sa utilities, paano tayo mag-measure ng ating mga drawing. So, ayan lang. Okay, so magdo-draw lang tayo dito ng ating lines, tsaka i-offset natin. So, meron ako ditong i-draw na vertical lines. Ayan, para straight. Vertical line, let's say 1,000. Enter mo, and then enter. So, pag naka-drawing na ako dito ng lines ko, gusto ko siyang i-offset dito sa kanan niya. Okay? Ng line na may distance din na let's say 500. So, ang gagawin ko lang, click ko lang yung offset dito. Okay? Specify offset distance. Lagay lang ako ng 500 and then enter. Click mo lang yung object mo and meron ka na agad another line dito na may distance sa kanya na 500. So, click mo lang siya. Ayan. And click mo uli, makakagawa ka ng another line dito. Click mo and then drag your mouse. Tsaka you can also edit the distance. Let's say 1,000 naman. Okay. And then enter mo lang siya. So meron ka na ditong 1,000 na distance from the original object. Okay. So tuloy lang natin. Kung ayaw mo naman dito, you can also use the shortcut keys. Yung shortcut keys natin is O, enter lang tayo. O, enter. Ayan. So, maglagay ka ngayon ng distance. Balik natin, 500. And then, click mo lang siya. Yung gusto mong tuloy-tuloy, makikita mo dito sa baba, meron kang multiple dito. Parang gagawin mo na lang is mag-click-click. Okay? So, select the multiple or type M. Okay? Or select this one. Click mo lang siya. And then, click mo lang dito. Pag anon. Okay? Tuloy-tuloy mo lang. Okay, so hindi matatapos yan kung hindi mo ipipress yung enter. Okay, so ayan. Same distance, pwede rin dito. Pag ganun mo, okay, going to the left, makagagawa ka ng offset na may 500. Okay, so pagtapos mo na, enter mo lang siya at makakagawa ka na ng offset lines mo with your desired distance. Ngayon naman is ito. Paano pag mag-offset tayo ng with or sa points naman. So, offset uli. Okay. So, from this point up to this point. Sorry. Maglagay muna tayo ng line na i-offset natin. Okay. L-enter. Gusto ko dito up to this point. Yan. Okay. So, ito naman is from this line, gusto kong i-offset papunta dito. So, meron tayong point na pupuntahan yung offset natin. So, O enter. Yan. Lalabas si offset. And then, before you put the distance, ito muna, sa baba is true or T enter. Okay? Makikita mo dito, true or T enter. Yan. T enter. Yan. And then, select mo
yung object mo, and then hanapin mo yung point kung saan mo gustong i-offset. Ayan. So, ito yung endpoint na gusto ko. Ayan. Napunta na dyan. So, pwede rin offset. Okay. Enter. Naka-true na yan. Dito naman sa baba, pwede ka rin maglagay ng desired distance kung gusto mo. So, let's say 1,000 naman dito. Enter. Yan. Meron na akong distance na offset with a distance of 1,000. So, offset ulit tayo. Yan. Dito naman, click natin. Okay. So, ang offset dito, 500 naman. Okay. Enter. Yan. So, ganun yung pag gagawa tayo ng offset. Yung offset natin is pwede rin pag gumagamit tayo ng mga circle. So, maglagay tayo ng circle dito. Pwede siguro dito, maglagay tayo ng circle na merong 200 na measurement. Yan. So, kung gusto kong i-offset yan, O-enter lang ako. And then, T-enter, click mo lang siya. And then, click mo yung object na i-offset mo. Ayan. And, drag your mouse outside that circle or inside that circle. Pwede. So, outside the circle, meron akong distance siguro na 200 din. Enter mo siya. So, ayan na yung offset natin. Click mo lang siya or gamitin natin multiple naman. O-enter. Yan. Let's say 100 yung distance. Enter. Yan. Or, click mo na yung multiple sa baba. Okay? And pwede ka nang mag-offset dito ng 100. Ayan. Taas siya ng pataas. Or dito naman, kung pwede pa sa baba, pwede rin. So, ayan. Nag-offset siya ng by 100. Okay? So, next, naman, after yung offset natin, gamitin naman natin kung ano yung trim. So, yung trim, kinagamit natin kung meron tayong mga excess drawing na kailangan natin tanggalin. So, for example, itong line na to, pag clinic natin yan, isang buong line lang yan. So, pag in-erase natin, ma-erase lahat yung ating line na yan. So, ang gusto ko lang i-delete is yung sumobrang line dito. So, ang gagamitin ko lang is yung trim dito sa modify section natin. So, pag clinic mo yan, select the object to trim. Ito lang siya. Click mo lang siya. Mag-click-click ka lang ng mga excess drawing na ayaw mo makita sa inyong sa ginagawa mong drawing. Yan lang. So, yan. Pag ayaw natin yung mga yan. Okay? At saka pwede rin dito. Gusto mo, ayaw mo tong circle na to. Ayan. You can also trim that one. So, meron pa tayong other way is yung command niya or yung shortcut keys nito is yung first letters nito or two character, yung TR, and then enter naman tayo para ma-delete yung ating or ma-trim yung ating object na hindi natin kailangan sa ating mga drawings. So, ayan. Yan, pag nag-trim tayo. Now, kabaliktaran ng trim is itong extend na to. So, pag clinic mo yan, may kikita kang extend dito. So, paano naman yung extend? Yung extend is, syempre, sabi ko nga, is the opposite of trim. Dadagdagan naman natin kasi kulang. Kung kanina is sobra, ngayon naman is kulang, kaya dagdagan natin. So, extend, click natin dito. Okay, and automatically, yung huli mong command dito, okay, siya na yung mag-a-appear dito. Okay, so for example, yung trim, yung clinic mo, trim na yung magpapakita. But for now, i-select natin yung extend naman yung lalabas dito. So, paano mag-extend? Select mo lang yung object, ayan. Makikita mo, okay, nag-e-extend na yung ating object dito. Okay, ayan. So, mag-e-extend siya hanggat may boundary line siyang pupuntahan. So, ito, pwede nating extend ito, ayan. Mga ganyan. Okay, so ganyan pag nag-e-extend po tayo ng ating mga lines or mga drawings natin. Okay, so ayan, pati yung trinim natin kanina na circle, we can also extend that one. Okay, ayan, mayroong, ayan, pwedeng mag-extend. Okay, so ganun. Pag naka-extend ka, pwede natin gamitin itong trim also.
press mo lang yung shift, okay, and magti-trim na uli. Okay, press mo lang yung shift. Okay, so pag naka-extend ka and then you press the shift, automatically nagiging trim na rin yung ating command na extend. Okay, so ayan, shift and then nagiging trim na siya. Now, ang shortcut keys natin dito sa extend is EX. Yan. Lalabas yung extend dyan. So, EX, dalawang character din. Enter mo. Okay? Makikita mo, magagamit mo yung extend na yan. So, ayan yung extend natin na command. Next naman, sinabi ko kanina is manong gamit ng ating utilities dito. So, ito yung utilities natin. Okay? At saka yung dito sa measurement. Okay? Pag clinic natin ito, lalabas itong mga ito. Meron tayong quick, distance, radius, angle, area, and so on. So, ito muna. Sa distance muna tayo. So, I want to measure the distance of a certain line. You need to click this one, the distance. Yan. Click mo lang siya. And then, click mo papunta rito at papunta doon, and then ayan, makikita mo na yung distance niya nakalagay na dito. Ang kagandahan dito is sa 2020 I think na version pataas meron na siyang ganito. Sa lower version siguro wala, hindi ko pa naano, pero parang wala. So yan na yung additional feature ng ating AutoCAD. So makikita mo dito, distance is meron tayong 5,492.59. So ayan, at saka meron din tayo dito sa kanyang meron ka ding makikitang angle, okay, yung line na yan, okay, kasi naka-island yung line natin. At saka ito na yung distance niya. Meron din tayong okay, X and Y. Yan, ito yung X niya 5404 and then the Y. So yan na. So kung radius naman, radius ng ating circle, pwede rin. You just click that radius, okay? And then hanapin mo lang yung circle mo or yung i-measure mo ng radius. So pag click mo yan, meron ka nang lalabas agad na radius and then the diameter ng inyong circles. Okay? Ayan yung maganda dito. So meron ka ding angle. Click natin yung angle. Yan. Kukunin natin na angle is siguro itong line na to at saka line na to. Yan. Lumabas na yung kanyang okay, angle na 100 degrees. So ulit, angle, click natin. Okay? So ito naman, tsaka ito, same pa rin. Okay? So ayan, pag nagme-measure tayo ng kanyang angle. Ito is maganda. Kaganda nito, meron ka ring area. Okay? Ano yung area mo? Ito. Yan. Papunta dyan, papunta dyan. Okay? Sorry. Measure, then area. Okay, dito naman tayo sa area. Click natin dyan, at saka dito. Okay? And then, enter mo lang, ilalabas na yung kanyang area, which is the, ayan, N272727, and meron ka ding lalabas na perimeter ng object na yan. Okay? So, yan yung kagandahan ng ating version ngayon. Okay? So, one more thing is ito. Okay? Sa measurement pa rin tayo. Okay? Pagtapos mo na pala, you can exit that one. Okay? Ito na yung parang napakalaking tulong sa atin. Click mo lang yan, hanapin mo yung quick. Yung quick is okay, i-place mo lang yung cursor mo kung saan mo gusto, lalabas na yung mga measurements. So for example, ito, yung example natin is ito, makikita mo na agad yung kanyang angle, yung measurement nito, and so on. Pag pumunta ka dito sa radius naman, and then diameter, ibibigay na niya lahat. Okay? So ayan. Ayan pag ginamit natin yung quick. Okay? So, skip lang tayo. Ayun, yung ating tutorial for now. So,
hanggang sa muli nating video. Kita-kits uli. Once again, please like and subscribe to this channel. Thank you.